Ayan pala. Yan. So may tanong, anong oras ka gumising today? Look at the person next to you. Tignan mo nga, alam nyo ba na may kinalaman ang oras ng paggising mo sa umagang ito kung gaano ka-prepare ang heart mo? May kinalaman din dito yung oras ng pagtulog mo dahil piniprepare mo yung sarili mo. You are excited to receive the word. Amen? So alam mo 10 a.m. is service, ano oras ka natulog? Oh, kung kaya naman gumising na maaga, why not, di ba? Ayan. So may kinalaman yung topic natin today sa paggising. Ayan. Sabi mo sa tabi mo, gising. Huwag kang matutulog. Ayan. Sige, church, let us start. So, what we're gonna talk about today is about Jesus praying in a garden on the Mount of Olives na matatagpuan sa Matthew 26, 36 to 44. Ngayong umaga, habang nag-worship tayo, sino dito yung pag nag-worship ka, dinadamo mo yung bawat lyrics, yung bawat word na sinasabi. Sinasabi, fall on us, Lord. Holy Spirit, come in power, change my life, di ba? Nagpapabago ka, gusto mong baguhin ka. Alam mo po, tayo bilang tao, di ba? We all admit that we are sinners. Amen? But the good news is, dahil na kay Lord ka na, andun yung willingness mo. Andun yung willingness mo na magpabago, na baguhin ka. Sabi mo sa sarili mo, I am in process. Dahil lahat tayo ay pinaprocess ng Lord sa mga oras na to. Kung ano man yung mga naging kakulangan mo before, kung ano man yung mga naging, mga shortcomings mo sa buhay, let me tell you, the moment na you step inside this church, niready mo na yung puso mo para pasukin ni Lord. Amen? Ayan. So, Jesus prays in a garden on the Mount of Olives. Okay? Sabay-sabay natin basahin sa verse 36. Ayan. Si Jesus daw at ang kanyang mga disciples ay dumating sa napakalaking hardin na tinatawag na? Ano po? Gethsemane. Yan. Madami naman social dito. Gethsemane. Gethsemane. Yan. Sabi niya ganon, maupo muna kayo dito at mananalangin lang ako. So si Lord nagpe-pray siya. Nagpe-pray siya sa Father. Next. Dinala daw niya si Peter, pati yung dalawang anak ni Zebedee na si James and John. So si Peter, James, tsaka si John kasama niya. Pero may sinabi dito sa last sentence, he became very sad and upset. Etong moment na to, eto yung moment na si Lord, na-predict na niya yung kanyang kamatayan. Na-predict na niya na may magbibitray sa kanya. Na-predict niya na si Peter ay ipagkakanulo siya 3 times. I-deny siya 3 times. This was the moment when this happened. Pumunta siya sa Garden of Gethsemane. Dinala niya, 4 na sila, di ba? Isa si Jesus, then may 3 siyang kasama. Next. Ayan. He said to them, I feel as if I could die because I feel so sad. Wait here with me and stay awake. Sinabi niya, nalulungkot ako, nasasad ako. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang sad yan? O masayang masaya yan today? Imaginein mo, no? Si Jesus na yon, pero nalulungkot din pala siya. Na-upset siya, nalulungkot siya. Bakit nga ba? Yun nga yun, 39. Jesus went a short way beyond them. He went down with his face on the ground and he prayed, Father, if it is possible, please save me from this time of great pain. But Father, I do not ask you to do what I want. Do what you want to do. Do you experience this? Yung minsan yung parang sobrang hirap na, Lord, ang bigat na, may pagsubok ang pinagdadaanan ngayon. Tapos sa loob ka ng kotse mo, doon ka nagsisigaw. Doon mo inilalabas kay Lord. Sino dito yung ginagawa niyang sumbungan si Lord? In that moment, you really will feel the loneliness, yung pagka-upset, yung pagkalungkot. Nararamdaman mo yun minsan, di ba? Tao lang tayo. Nakaramdam tayo ng mga kalungkutan. Sabi dito sa verse 40, ayan.
Jesus returned to the 3 disciples. Now they were sleeping. He said to Peter, "You men could not stay awake with me for even 1 hour." Di ba, unang beses siya nag-pray, yumuko siya. Binalikan niya yung 3. Pagdating niya yung 3, tulog. Sinabi niyang ganun, hindi man lang makalang gumising kahit 1 oras lang. Sabi sa 41, "You must stay awake and pray. God can help you so that you will not do something wrong. You really want to do the right thing, but your bodies are weak." Minsan ganun tayo eh. Gusto ng puso mo lumaban. Gusto ng spirit mo lumaban pa. Pero pagod na ang katawan. Pero hinang-hina ka na. Sometimes, yung physical natin, hindi na kinakaya. Pwedeng pagod sa work, or pwedeng exhausted ka na talaga, or pwedeng talagang burnout ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. Pero ano sabi, di ba? You must stay awake. Kailangan gising ka at manalangin ka because God can help you. Kaya sabi dito sa verse 42, Jesus went away a second time. And he prayed, "My Father, if it's not possible to save me from this great pain, then I want to obey you. Do what you want for me." Kung mapapansin nyo, same yung panalangin ni Lord. Sagipin mo ako sa paghihirap na to. Nahihirapan na ako, Lord. Minsan ganun tayo. Yung mga prayers natin, hindi mo na ina-utter yung mga specific na details na nasaktan ka ni ganito, ni ganyan, eto yung nangyari sa work mo, ganyan. Diretso na kay Lord. Lord, masakit. Kunin mo tong sakit na to. Minsan ganun na lang tayo kasi hindi mo na alam eh. Hindi mo na alam kung ano pang gagawin mo and all you can do is pray. All you can do is hope at that time. Kaya sabi sa verse 43, ayan. Then Jesus returned again to Peter, James, and John. He saw that they were sleeping. They could not keep their eyes open. Pangalawang beses. Nagdasal siya, pagbalik niya, ano nadatnan niya? Tulog. Tulog na naman yung 3. Okay? Makikita niyo yung lesson natin dito later. Ayan. Next. Yan. So Jesus, ito muna, yung 44 muna. Ayan. So Jesus went away from them again and prayed for the 3rd time. He said the same words to God. Hindi siya napagod. Sa pangatlong pagkakataon, nagdasal siya, tumawag siya kay Lord, at sinabi niya ulit yung same prayer na, "Lord, ang sakit na, ang bigat na." So today, mga kapatid, ang tatalakayan natin today ay ang topic na ito, na pinamagatang, wake up! Sabi mo sa katabi mo, wake up. Ayan. Question. Sino dito yung mga antukin? Ayan. Lalo pagkatapos ng lunch or dinner na mabigat. Ayan. Antukin. Okay. Wala naman masamang magpahinga. Hindi naman kasalanan maging antukin. Ayan. So, let us know that God is at work in our hearts and spirit, even in the stillness of the night. Alam mo, kahit natutulog ka, kumikilos ang Panginoon. Kahit nagpapahinga ka, kumikilos ang Lord sa buhay mo. That is why it is really important to call unto God before you sleep, before you rest your eyes, before you rest your spirit. Bago ka magpahinga, itawag mo kay Lord kung ano yung mga gusto mo ipagpasalamat. Bakit? Kasi let's admit it, di ba? May mga sitwasyon na marami kang dinadala mabigat. Sa sobrang pagod mo nakakaiyak, itinulog mo na lang. Di ba? But, the lesson here is that you should pray and call unto God bago may pikit yung mata mo. That's why it's really important to pray. Amen? Tanong mo sa katabi mo, nagdadasal ka ba bago matulog? O, ano sagot? Meron dito, may kakilala ako. Nagpe-pray siya. Ang haba niya mag-pray. Sinumbong niya lahat kay Lord nung gabing yun. Nakatulog. Pagising niya, amen. Doon na siya nag-amen pagkagising. Di ba? Pero at least nag-pray siya, tumawag siya. Hindi nga na natapos, di ba? Ayan. So, eto yun mga kapatid.
Okay. You can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. Makakatulog ka nang wala ka nararamdaman takot. Mahimbing ang magiging tulog mo kapag kinausap mo si Lord before you sleep. Ano sabi sa Japan? Just always pray at night. Ayan. Okay na yan, media. Ako na lang mag-umove. Thank you po. So, in this story, meron tayong tatlong things na napansin sa ating nabasa. Before anything else, let us pray. Heavenly Father, salamat po sa amin nabasang word today. Lord God, let the word live in our hearts at maipahayag ang salita. Lord, hide me behind your cross and only glory shine upon my life. Lord Jesus, to you all the highest praises and glory. This we pray. Amen. Merong tatlong bagay na itinuro sa atin ang istorya ng pagpunta at pagpe-pray ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Ito yon. Number 1, Jesus expressed sadness. So, sabi dito sa verse 38, di ba? He said to them, I am very sad. I feel as if I could die because I feel so sad. Alam, di ba kwento kung bakit siya nalulungkot? Kasi ito yung moment na napredict niya na yung kasama niya sa Last Supper, isa doon, ipagkakanulo siya. Isa doon, i-deny siya 3 times. How would you feel if yung betrayal ng friend mo, nape-predict mo in the future? Imagine mo, yung taong pinagkakatiwalaan mo, 2 days from now, lolokohin ka pala, sasaktan ka pala. That is what Jesus felt that very moment. That's why I want you to feel that extreme sadness that He is feeling at that very moment. Malungkot siya. Kasi lulukuhin siya ng kaibigan niya eh. Alam niya. Diba? At hindi niya pipigilan yon dahil yun ang will ni Lord na mangyari sa Bible. Kaya naman, sabi dito, Jesus expressed sadness. And because Jesus expressed sadness, I want to tell you that it's okay not to be okay. Kung si Lord nga nakaramdam ng lungkot, sa atin, okay lang. Okay lang na hindi ka maging okay minsan. Okay lang na may pagdaanan ka. Okay lang na damdamin mo. Okay lang na gusto mo mapag-isa. Okay lang na gusto mo i-isolate mo na yung sarili mo. If that is your way to cope up with the situation you're going to, go ahead. It's okay not to be okay. What's not okay is if you're not okay and you do not pray. Pag hindi ka okay, huwag mo sarilihin, di ba? Meron dito pag mga nasasawi, nalulungkot, or iniwan ng mahal nila. Iniwan ka na ng mahal mo. Ang playlist mo pa, paubaya. Di ba? Yung tipong sabi mo, ano ba yung paubaya? Ano yun? Ako ang nauna, pero siya ang wakas. Lalo mo sinasakta yung sarili mo. Dinudurog mo yung sarili mo. Ako mahal ko si Moira, paborito ko yun. Pero, pinapakinggan ko siya pag happy ako. Kasi imagine mo, malungkot ka na nga, dadagan na mo pa yung sarili mo ng kalungkutan. Ba't hindi mo pakinggan yung Our God Reigns? Di ba? Sabayan mo ng tambourine. Oh. Eh di masaya ka. Ayan. Again, guys, it's okay not to be okay. What's not okay is if you're not okay and you do not pray. Samahan mo ng panalangin. Isumbong mo lahat kay Lord. Isumbong mo lahat ng pinagdadaanan mo kay Lord. Kasi tinan mo nga si Lord, oh, di ba? Nung pumunta siya doon, yumuko siya at nanalangin siya. Ano sabi niya? God, Father, I do not ask you to do what I want. Hindi na niya sinabi kung anong gusto niya eh. At sinabi na lang niya, do what you want to do. Kung ano na lang yung gusto mo, Lord. Alam mo, minsan ganun dapat tayo eh. I once told this story to my life group, yung about sa Noah's Ark. Anong meron sa Noah's Ark? O sabi na, anong wala sa Noah's Ark na, ang gulo ng tanong ko, ano yung pinaka-problema sa Noah's Ark? The main problem in Noah's Ark is not the high tide, is not the number of people inside the boat, it's not about the, yung lakas ng ark. Hindi yun ang problema eh. Ang problema sa Noah's Ark is that there is no navigating wheel. Walang steering wheel. Nabasa niyo ba sa Bible na may steering wheel? Wala. Because that moment, Noah entrusted to God na si God ang driver niya, na si God ang sailor niya, na si God sasama lang siya sa agos na gusto ng Panginoon. And in that 40 days and 40 nights, they managed to survive until they saw the rainbow, which is the promise of God.
Amen. Minsan ng buhay mo, ikaw kasi ang gusto mo mag-drive. Porkit may driver's license ka, feeling mo driver ka na ng buhay mo. But you do not know that Jesus should take the wheel. Pasahero ka lang. Pasahero lang tayo. And let us all remember, ang sarap maging pasahero. Sino ito yung mga passenger princess? Yan. Yung mga sinusundo palagi. O, di ba? Ganyan ang buhay. Minsan, mas okay maging pasahero ng Lord. Dahil ang Lord, alam niya kung saan ka dadalhin. Walang shortcut, pero alam ng Lord yung destination mo ay always maganda. Amen? Ayan, palakpakan natin si Lord. Sabi, di ba, dapat magpe-pray ka. Dahil sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. May pake ang Lord mo sa'yo. So kung ano ang pinagdaraanan mo, isumbong mo sa Kanya. Kahit ano pa yan. Pamilya, kaibigan, trabaho, anything personal, anything na pinagdadaanan mo, isumbong mo kay Lord. Diba? Saka muna isumbong kay Tulfo. Kay Lord muna. Kasi ang problema, minsan, papatulfo mo agad di ba? Bakit patulfo agad? Pa-Lord muna, di ba? Amen. Ayan. And of course, when things are heavy, you have to let go of the weight. I once did an experiment here. So meron siya nakatayo ditong ganyan. May dala siyang isang libro. Nakaganyan sa kanya, isa lang. Pinatungan ko ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Okay pa siya. 5 minutes, 10 minutes, 15. Ginawa kong 5. Hanggang sa nabitawan na niya, bumagsak na. Another experiment I did is nandito, isang libro lang. Isang libro lang. Iniwan ko lang sa kanya. Isa lang. Actually, manipis lang. O magazine lang na manipis. Ganyan. Ang nangyari, ayan, hawak-hawak niyang ganyan. Pero as time goes by, hindi mabigat. Hindi siya mabigat, di ba? Pero nakaramdam na siya ng ngalay hanggang sa binagsak na niya. What's the lesson for it? It is not the weight ng problema mo. It's how much you hold on to it. How long you will hold on to it. Sometimes yung problema natin, hinahawakan natin na sobra without letting it go. Ano sabi? Cast all your anxieties to me because I care. Sabi ni Lord yon. Isumbong mo kay Lord. Kasi minsan, masyado natin dinadala na, napagdaanan ko na to, kaya ko na to, kaya ko na to. Nakakalimutan mo na kaya ng Lord to. Yun ang nagiging problema natin minsan. Masyado tayo nagiging kaya natin. Puro tayo sa atin, without thinking na Lord put you there in that position kasi alam na niya ang solusyon. Walang pintong ginawa na walang susi. Totoo, di ba? Minsan nawawala ang susi. Di ba? Nami-misplace. Pero hindi gagawa ng doorknob na walang susi. Amen? That is why you have to realize na pinagdadaanan mo pa lang yan, alam na ng Panginoon kung paano sosolusyonan yan. So, bitawan mo. Bitawan mo. Di ba? Huwag mo ipagmalaki na kaya mong dalhin hanggang kailan. Bitawan mo at ibigay mo kay Lord. Amen? Amen. Balapakan natin si Lord. Ayan. Oh, next. After Jesus expressed sadness, He prayed persistently. Persistently. Ilang beses? 3. 3 beses siya nag-pray. Tuwing magpe-pray siya, same yung sinasabi niya. Sinasabi niya, Lord, kunin mo na ito mabigat, hindi ko na kaya. Tapos babalik siya, tulugin 3. Di ba ganun yung story? So 3 beses, He prayed persistently. Walang tigil na pagpe-pray. Ano sabi sa Matthew 7:7? He prayed for the 3rd time. He said the same words to God. Kung ano yung pinag-pray niya no first and second, pangatlo, ganun pa rin. Sometimes we just don't need to stop. Kasi minsan napapagod tayo. Gusto mo isang prayer pa lang, sagot na agad eh. Let me tell you, God is not a genie. Hindi siya genie na magwi-wish ka. Dahil sa Kanya walang wish. Answered prayer meron. Amen? Ayan. Sabi dito, ano daw? Keep and you will receive what you ask for. Keep and you will find. Keep and the door will be open to you. Keep. Ibig sabihin,
Kulitin mo daw, di ba? Itodo mo ng pag-ask. Keep on asking. Mag-ask ka lang na mag-ask kay Lord, mag-seek ka na mag-seek kay Lord, at balagbagin mo ang kalangitan. Ano sabi to? Keep on asking. Yan yung prayer mo. Magpe-pray ka sa Lord. Keep on seeking, isisik mo siya. Paano mo isisik si Lord kung nasa bahay ka lang ngayon? Paano mo isisik si Lord kung gusto mo, nakakulong ka lang maghapon? Seek God. Be with your life group. Join a life group. Go to the church. Mag-worship ka. Di ba? That is how you will seek God. Siniti may mga life group. Ayan. And lastly, keep on knocking. Mag-knock ka lang na mag-knock. Katukin mo lang. Kaya si Lord, alam mo, hindi yan nakukulitan sa'yo. Pero tinitest ng Lord kung hanggang kailan ka kumakapit sa Kanya. Amen? Ayan. Kaya kung papansin mo, yung ask, seek, at knock, ask. Ayan o. Ask. Tandaan mo yan, ask. Asking, seeking, knocking. Walang mawawala sa tatlong yan. Amen? Ayan. At sinabi naman dito, sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Walang tigil. Sabi mo sa katabi mo, walang tigil. Huwag kang titigil. Kasi hanggat hindi mo nakuha yung pinapanalangin mo, you should never stop. And not only that, even if nakuha mo na yung panalangin mo, you should never stop. Amen? It might not be always what you are praying for, but God will give you always something better. Not just better, but the best for you. Yung sagot ng Lord sa'yo, laging the best. You want to go to this country, dadaling ka pala ng Lord sa mas better na country. Gusto mo ng gantong klaseng naghahanap ka ng tall, dark, and handsome? Ang bibigay sa'yo ng Lord, ano? Mas tall, mas dark, mas handsome. O, di ba? Basta it's always better when you seek God whenever we pray. At lagi mo isasama sa panalangin mo na, Lord, may my prayers be in accordance to your will. Ang gusto mo kasi magtagpo yung will ng Lord tsaka yung prayer mo. Amen? That's why always pray and communicate to God. Amen? Ayan. Manalangin lang tayo. Always talk to God. Sino dito yung kaibigan niya na pag hindi siya kinausap ng ilang araw, napaparanoid na siya? Yung parang, ano ba to? Pareak-reak na lang. Hala, nagsisin, hindi ako nare-replyan. Ganon din yun. Always keep the communication with God. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo si Lord palagi. Kahit ilan pa tayo dito, malaki ang tenga ng Lord to hear our prayers. Amen? Amen. Sabi nga sa kanta, maisingit lang talaga yung pagkanta eh, no? Sabi sa kanta, and all I can do is hope and pray. Kasi, gusto lang kumanta. Sabi sa kanta, all I can do is hope and pray. Kasi alam na ng kalangitan ang gusto mo. Sa totoo lang, alam na ng Lord ang pangangailangan mo. Alam na ng Lord yung gusto mo mangyari. Ang gagawin mo na lang, kausapin siya at umasa sa Kanya. Sa Kanya ka lang aasa, sa Kanya ka lang magdadasal. Diba? O, kanta na yan, love song yan. Pero kinanta natin para kay Lord, diba? Amen. Palakpakan mo si Lord talaga naman. Diba? All we can do sometimes, pag mabigat na, pag hindi mo na kaya, hope and pray. 'Cause heaven. Kayo talaga. Ayan. O, lastly, okay, nagpahayag ng sadness si Lord. So, okay lang malungkot ka. Minsan. Ano ang hindi okay? Yung hindi magpe-pray. Of course. Nag-pray siya persistently 3 beses. Ikaw ilang beses ka magpe-pray? Siyempre, walang bilang. Persistently. Ayan, akala ko sabi mo 3 lang eh. Okay, lastly, Jesus, tulad ng topic natin, wake up! Dahil ginising ng Lord yung 3. Sabi niya, you must stay awake and pray. God can help you. Pinapagising ng Panginoon. Pinapagising ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Gumising ka, yun ang sabi niya. Dahil ito yan. God will use life circumstances as a wake-up call to us.
minsan gagamitin ng Lord yung mga pagkakataon sa buhay natin. Alam mo, kahit problema yan, ginagamit ng Lord yan. Minsan kahit pag-aaway, ginagamit ng Lord yan. Bakit? Because God wants us to cling on Him. Very simple. Gusto ng Lord na yung tiwala mo na sa Kanya. Kasi minsan ang tiwala natin, binibigay mo na sa tao. Diba? I trust you and I love you. O Italy, I trust and love you. O, diba? Pero, paano si Lord? Diba? Kay Lord ba, nag-i-Italy ka? O itinali mo na sa iba yung puso mo? Paano naman kay Lord, diba? Sometimes, your circumstances, kahit matinding problema man yan, ginagamit ng Lord yan. Because that will shape you and will make you stronger. Amen? Ayan. Okay, may tanong ako sa inyo ngayon. Ayan na. Ang mahiwagang kurtina. Big question. Are you ready, church? When you die, where will you go? Maka-heaven, ha? Are you sure? Okay. Tingnan natin. Minsan kasi, tatanungin ka ng mga kaibigan mo, lalo yung mga kaibigan mong hindi mo kasama sa church o sa life group. Sure ka ba na sa langit ka mapupunta? Ano sagot mo? O sige, pag sinabi mong yes, are you sure yes? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Okay. Aba, yung iba, siga talaga. Kasi mahal ako ni Lord. O, Ate Julie, mahal ako ni Lord. O, diba? Ganito yan. Bibigyan ko kayo ng 3 guide. Ang tatawagin ko dito ay JJR. Naku, nakarinig JJR, lechon agad. Hoy, wala pang lunchtime. Ayan, okay, next. Ito yon. Sa John 14:6, tandaan mo to ha, unang verse, John 14:6, tandaan mo to. Jesus declares, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus daw ang way, ang truth, at ang life. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa Kanya. Ang sasabihin mo lang sa taong ito, una may J ka, which is John 14:16. Sabi mo sa Kanya yan, dineclare ng Jesus ko na siya ang way, truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Sabi mo, nasa akin si Jesus. Tinanggap ko si Jesus. Ganun kasimple. Saka ba nag-church? Anong church mo? Jesus, the Anointed One. Alam niyo ba na ang the Anointed One ay galing sa, ang word na Anointed One ay English term na dinerive sa, I think it's Greek word na Christos, which is Christ. So yung church natin, Jesus the Anointed One means Jesus Christ. Kasi Christ means the Anointed One. Oh, trivia. So, saan nagka-church? Sa Jesus Christ, di ba? Ayan. So, Jesus the Anointed One. Yun na. May number 1 ka ng panlaban. Sabi niya, hindi siya nakontento sa'yo. Ganyan ako. Ilabas mo yung pangalawang bala mo. J ulit, di ba? JJR. Oh. Yung pangalawang J, John 3:3. Ano sabi dito? Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang sinasabi dito, let's not misinterpret it. It's not the religion, born again. It's about you being born again in spirit. Yung sinasabi ito, tinalikuran mo na yung dating ikaw, at ikaw na yung ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, bago na yan. Sabi mo, bago ka. Parang galit. Sabi mo, bago ka na. Yung pala. Ayan. Dalawa na. Balikan natin. Isang John 14:6, isang John 3:3. May JJ ka na. Makulit tong kaibigan mo. Isa na lang. Mapapa-church mo na siya. Totoo ba? Ayaw mo tumigil. Eto na. R, basahin natin sa Romans 10:9. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Alam mong ligtas ka na. Ito na yung huling bala mo. Sabihin mo sa Kanya, I openly declare sa puso ko na si Lord
ang Diyos ko at naniwala ako na ibinangon siya sa pagkakamatay at siya ngayon ang magliligtas sa akin. Those 3 verses, yung JJR, John 14:6, then John 3:3 at Romans 10:9 are the 3 things na pwede mong gamitin if someone doesn't want to believe that you're going to heaven. Dapat ginawa mo yung 3 yun, ha? Make sure na una, alam mo na si Jesus, Jesus lang, no other name but Jesus. Ang way, truth, and the life to the Father. Secondly, unless you are born again, tinapo mo na yung lumang ikaw, hindi na ikaw yon, bago ka na ngayon, then nakuha mo yung pangalawa. Then pangatlo, if you openly declare, have we openly declare na si Lord si Jesus na ang tagapagligtas natin? Amen? So once you have that 3, then that's it. Ayun, di ba? Mapapa-church mo na yan. Maniwala ka. Amen? Sino gusto dito yung dumami tayo? May 2nd floor na nga, o, di ba? Hello naman po dyan. Ayan, di ba? Next. Eto. Tuwing sinasabi natin to, the Spirit of the Lord is upon me, I want you not just to read this, pero kasi ikaw to. Sabi mo, ikaw to. The Spirit of the Lord is upon me. Nasa iyo daw ang Spirit ng Lord. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kailangan mong gawin to. In-anoint ka ng Lord para i-preach yung gospel. Hindi lang sinabi dito, di ba, na because He anointed me to listen to the gospel. No. Church, preach the gospel. I-share mo kabutihan ng Lord. If you are not sure how to share the word yet, it's okay. Share to that person how God has been good to you. Kung baano ka binago ng Lord. You don't need the verses yet kung hindi mo pa kaya. Sabihin mo lang, alam mo, simula nag-life group ako, nabago yung buhay ko. Simula nag-church ako, nabago yung buhay ko. Ikwento mo kung paano ka binago ng Lord araw-araw ng buhay mo. Amen? He has sent me to heal the brokenhearted. Pinadala ka daw ng Lord para pagalingin ang mga basag na puso. Tingnan mo yung katabi mo. In love ba yan? Or broken-hearted? In love kay Lord. Grabe naman yun. So, isa sa mga mission mo is to heal the broken-hearted. You can pray for the person next to you. Alam mo yan. Kung ano, alam mo, I am blessed sa life group ko talaga. Alam niyo po ba kung bakit? In November 5, 2025, we started with 7. 7 lang po kami. 7 piraso. And then, I always pray tuwing may bagong dadating, tuwing may bagong muka. And by the Spirit of the Lord, alam niyo, lahat ng pinagpe-pray namin dun sa gitna, naiiyak sila sa presensya ng Panginoon. Sobra. Ngayon, we are 5 months na ginagawa namin ng life group. Ang gig life group po namin from 7 to 27. Grabe. Grabe talaga. Tumingin lang kayo sa bandang gilid. Andyan silang lahat. Hindi lang yon, nagpapagamit pa sa Lord. Yung isa, tumutugtog na dito sa music. Yung isa, nagtamborin pa kanina. And I believe, kaya ng ibang life group. Kaya ng ibang life group. Kung nagpagamit ang life group ko, kaya ng life group natin. Bakit? Dahil isa lang sinasamba natin eh. We are worshiping one God. At ang gusto natin, mapuno ang lugar na ito ng mga nakakilala kay Lord. Di ba nakaka-blessed? Pinag-uusapan natin si Christ. Ang dumating, Christine. O, di ba? Thank you, sister, sa pagpunta. Ayan, I hope na-bless ka today. O, Tagalogin natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin dahil hinirang niya ako para ipangaral ang magandang balita. Sinugo niya ako para ipahayag sa mga bihag na lalaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ng mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagpapala ng Panginoon. Yan pala yung Tagalog ng ating JA1 verse. Di ba? Makikita mo, mararamdaman mo na all this time, ito palang verse natin ay para sa sarili mo, na isinugo ka ng Lord. Hindi lang para makinig, kundi para ipahayag yung salita niya. Di ba? Kasi sino ba namang gusto na ikaw lang ang maliligtas? Sino bang gusto na ikaw lang mabe-bless? Di ba? Always remember, you are here because someone blessed you. Shineran ka din ng ibang tao. Yung tao din na to, ginamit din para makarating ka dito. Di ba?
So bakit may pagkakait yung nararamdaman mong happiness? Masaya ba ang puso mo? Can you ask the person next to you, masaya ba ang puso mo? O ano sabi? Masaya daw. Ayan. So, yung tatlo natin, Jesus expressed sadness, Jesus prayed persistently, and Jesus wakes them up. Kaya kailangan, makinig, kailangan alert ka. Kailangan gising ka. Imagine, if sumagot na ang Lord sa panalangin mo, tapos spiritually patulog-tulog ka. 'Di ba? Ganito yan. Hindi ko naman sinabing wake up, 24 hours ka, puyat yan. Ganyan. Yan. Ibig sabihin dito, spiritually, gising ka lagi. Kailangan ready ka palagi. Kailangan equip ka ng God's Word palagi. Amen. Ito, may share ko lang din sa life group namin. Kasi iba sa mga life group namin, mahiyain. Mahiyain niya mga yan. Pero, nung nagsimula kami February, no? Noong February, ginawa namin to. Meron kaming tinatawag na MBT. #MBT. Ang ibig sabihin nito ay, My Blessing Today. Bawat isa sa kanila inassign ko. Every day, mag-share sila kung sino naka-assign for that day ng MBT nila. Anong gagawin? Pipicturean nila yung pinaka nasa harapan nila. Kunya nasa harapan nila is yung trabaho nila, yung laptop nila, ganyan, and i-share nila kung bakit yun ang blessing nila that day. Alam mo, it was successful. Ang daming stories na ipinahayag. At ang nangyari nun, naalala ko si Jad nung time na yon, ang shinare niya, picture ng mama niya, na inaabutan siya ng baon that morning. Biruin mo, di ba? Gaganyan-ganyan lang si Jad. Pero mahal na mahal niya yung nanay niya. Nanay daw niya yung blessing niya that day. Maraming na-blessed nun. So after that month, nag-roll over kami na next month. Etong month of April, ang ginawa namin ay timba. Alam niyo ba yung timba? Timba is, this is me before and after. So inassign ko din lahat sila. Magugulat ka. Lahat sila nag-share. Walang kinakahiya. I used to drink before. I used to smoke before. Pero binago ko ng Lord. Ngayon, nagpabaptize siya. Ngayon, nagwo-worship siya. Grabe yung before and after. Sobra. Kaya alam niyo po, masaya na i-involve mo lahat. Sa mga life group leader, involve your members sa life group. Kasi alam mo, ginagawa namin to at sobrang fun, nakakatuwa kasi you will get to know each other. Mapapansin mo, no, pagpunta mo ng life group, kasi lahat naman yan prim and proper. Lahat yan nakaayos. Pero we do not know the story behind. We don't know yung mga pinagdaanan nila before. Pangiti-ngiti lang yan, pero nasasaktan yan. Pangiti-ngiti lang yan, pero may pinagdaanan niya mabigat. Sama lang na sama yan, pero naglolong pala yan sa mga kaibigan before. Minsan pala niloko ng kaibigan niya, minsan nag-iisa lang siya, ganun. That is why you need to be there for one another. Sabi mo sa katabi mo, andito ako para sa iyo. Ayan. Kasi alam niyo po, ayan no, alam mo kasi lalabas ang creativity ng alam mo, each and every one of us has a story to tell. Marami tayong pwedeng ikwentong story at maraming istorya na makaka-bless ng buhay ng bawat isa. 'Di ba? Halimbawa, habang nakatayo ako ngayon, nag-iisip ako ngayon, nakatingin ako kay Gail. Oh. Si Gail, pwede ko siyang gawan ng isipan ko. Gail. Alam niyo ba meaning ng Gail? Ibig sabihin nun, great are you Lord every day. Oh. 'Di ba? Maraming istorya ang bawat tao, 'di ba? Maraming istorya 'yan. Kaya inspire everyone. Amen? Ayan. Ako nga po, totoo lang, yun, pinagdaanan ko din back then. Ako kasi, college dropout ako. Actually, Dean's Lister ako, kaya wala akong tuition before. Kaya lang, ang sumira kasi talaga ng buhay ko, hindi naman po bisyo. Siguro bisyo siya. Hindi naman alak, hindi naman sugal, hindi naman pag-inom. Alam niyo kung ano? Karaoke. Nung time na yon, syempre OFW yung parents ko. Bili ako ng mga time zone card. Nagbababad ako sa karaoke.
Ano na ako, magyaya pa ako. Sabi, kanta, time zone tayo. O kaya, World of Fun tayo. Naabutan niyo ba yon? Time zone, World of Fun. Hulog ako ng hulog ng token. Yung padala ni mama na 2.5 na malaki na nun, 50 na lang natitira. Hanggang sa, na-miss ko na yung school ko, kakaraoke ko. But, anong testimony dito? From a karaoke to worship leader. Kalain mo yun. Doon pala gagamitin ni Lord yon. So, yung kaguluhan sa buhay mo, aayusin ng Lord to inspire someone. Di ba? Huwag mo isipin na pangit ang past mo. Yes, sige, pangit yon, pero may magandang plano ang Lord sa buhay mo. Ayan. So, question ulit. When you die, where will you go? Are you sure? Yes. Yung matigas, are you sure? Yes. Ayan. Amen. Amen. Grabe. Ngayon, yan. Ito ang ating church. Tayo bilang JA1 people, alam mo na ikaw ay ligtas na. Amen. Alam mo na ikaw ay na kay Lord na. Alam mo na sa langit ka pupunta. Alam mo na si Lord ang tagapagligtas. Kasi, kung hindi mo pa alam, tinuturo dito sa JA1, tinuro ko today, naligtas ka na at kung tinanggap mo talaga si Lord wholeheartedly. Kung hindi mo pa alam, bilang ikaw nag-church na sa JA1, ang tawag sa'yo ay JA1. Kasi ewan ang sagot mo sa mga tanong. Hindi dapat ganon, ha? Hindi dapat ewan. Pag tinanong, maliligtas ka ba? Ewan ko. Sure ka ba? Ewan ko. Hindi dapat JA1, dapat JA1. Amen? Dahil Jesus, the Anointed One. Ayan. O, matanong ko kayo ngayon. Kabisado mo ba ang JA1 culture? Yung totoo? Maka-amen, totoo? Are you sure? Sige. Number 1. Number 2. Sumasabay lang eh. Hindi talaga eh. Sige, ito naman ay non-official. Ha? Pero I made a way so I can remember wherever I am. So meron akong mga ginawa before na konting experiment para hindi mo malimutan, para kahit nakapikit ka, kahit nakabalentong ka, kabisado mo ang JA1 culture. Number 1, taas ang isa. Ito pala ay, 1, I am a blessing. 2, yung pag ginaganon sa ulo, chuk, di ba? Yung ganun. I am anointed. 3, parang pera, di ba? Di ba pa nagpapadeliver ka ng pizza, magbabayad kang pera. I am a deliverer. 4, dalawa. Gagayahin niya. I am a good follower. 5, wag. I don't destroy, I build. 6 sounds, 6 seasonal. I am not seasonal. 7 yung 7 yun. I, 1 na yun, appreciate everyone, everything. Di ba? I appreciate everyone, everything. 7 yun. 8, parang glass. Ano nangyari? Lumalaki. I am part of something big. 9. Parang ganon. Kasya siya dito. May partnership. I'm in partnership with Christ. And lastly, 10, X. Roman numeral X, 10. I am not extreme. Kabisado na ba natin? Let's try. 1, I am a blessing. 2, anointed. 3, I am a deliverer. 4, I am a good follower. 5, I don't destroy, I build. 6, I am not seasonal. 7, I appreciate everyone and everything. 8, I'm part of something big. 9, I'm in partnership with Christ. And 10, di kabisado muna. Walang tao mo naman si Lord. Ayan. So ngayon, pag tinanong ka ng ibang tao, ano bang tinuturo dyan sa church? Ano bang kultura nyo? Ano bang ano dyan? Sagutin mo na ng 10 o mag-action-action ka dun sa kanya. Di ba? Ayan. Okay.
Are we blessed tonight? Today? Sige, ito. Ayan. Ano to? Keyboard. Anong kulay? Ba't naman yellow? Ayan. Okay, yellow yan. Nung unang panahon, ang keyboard po ay naka-arrange A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pero, nung 1874, may nangyari. Nag-jam yung mga typewriter kasi magkakadikit yung mga letters, yung A, B, C. Meron dong letters na madalas gamitin, nagbabanggaan, naiipit lagi sa typewriter. So, nung 1874, nakapag-isip sila ng idea. Ang sabi nila, babaguhin nga natin yung pagkaka-arrange, guluhin natin. I-rumble-rumble natin. Ayan. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong system ng keyboard, which is the QWERTY keyboard kung tawagin. Kasi andun yung QWERTY. Na hanggang sa ngayon, ginagamit natin sa work, sa mga cellphones nyo, sa trabaho, lahat. Diba? QWERTY keyboard na ang gamit. Ano ang lesson dito? Minsan, yung akala mong magulo, hindi pala talaga magulo. May purpose si Lord kung bakit niya ginulo yun. Dahil dun niya aayusin lahat ng pangyayari sa buhay mo. Alam niyo ba, nung nasimulang magulo ang keyboard, tumaas ang sales nila ng 400%. Dahil tuwing dinedemo nila ang typewriter that time, mabilis na. Bakit? Kasi yung first row, dun mo may spell yung word na typewriter. Typewriter. Kaya noong time na yon, lumago yung sales nila. Naibenta nila kasi na-demo nila ng maayos yung typewriter during that time. And up to now, yun ang ginagamit natin. Nasanay na tayong gamitin yun. I'm not saying na yung kaguluhan sa buhay mo, masasanay ka din. Hindi! Ikaw naman, hindi ganon. Ang gusto ko sabihin ay may purpose ka. So yung kaguluhan minsan sa buhay mo, wag mo isipin na dagok yan o parusa yan. Hindi. Lesson ang kunin mo sa bawat dagok ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. Ayan. Simulan mo ang pagpapakilala kay Lord sa mga taong nakakasalamuha mo. Ayan. Alam mo ang Pilipino kasi, totoo lang, magaling sa small talk ang mga Pilipino. Totoo, di ba? O kunyari, ganito. Kahit hindi mo pa siya nakilala, o pumasok ka sa isang tindahan, ganyan, nakita mo siya, umuubo siya, ganyan. May sakit ka din, kahit di mo siya kilala. Okay ka lang, may ubo ka, ganyan. Oo, ano sasagot mo? Panahon yan. Ako din, meron last week, kahit wala, di ba? Panahon, may mga script na eh. Panahon talaga eh. Panahon, ganyan. Oo nga, yung kakilala ko, may sipon din talaga eh, di ba? Nakapag-small talk ka. Di ba? Why not yung small talk na yun, grab it as an opportunity to introduce God to Him. Di ba? To that person. Kasi nga, may purpose ka. Di ba? So, gamitin mo yung mga small talk mo to introduce God. And I'm telling you, iba ang balik ng blessing kapag inuna mo si Lord sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. So, God blessed you. Nilagyan ko ng ED past tense kasi pinagpala ka na eh. Alam mo na pinagpala ka ng Lord. God blessed you. Pinagpala ka ng Lord. Sabi mo katabi mo, God blessed you. At dahil dyan, ikaw na ngayon ay blessing. You are a blessing. Sabi mo sa tabi mo, you are a blessing. Kaya naman, it's time to be a blessing to others. Ikaw naman na magiging pagpapala sa iba. That is why you have to wake up. Huwag kang tutulog-tulog. Kilos tayo. Bakit? Kasi ang kaaway hindi rin tumitigil sa pagkilos. Ang kaaway aagawin ang schedule mo, aagawin yung available ka na ngayon, kukunin niya yung schedule mo, dayayain ka sa iba. Ganon mandaya ang kaaway. But you have to wake up. Spiritually, gumising ka. Maging handa ka. Ilaban mo. Dahil yung laban mo spiritually, yung laban mo sa langit. Yun yung susi.
The only ticket to heaven is by accepting God. Imagine if you lost your ticket. Eh di bili ka ng isa pang ticket, di ba? Ayan. Huwag kang titigil hanggat hindi na save ang buong pamilya mo, ang lahat ng kaibigan mo, mga katrabaho mo, lahat ng mahal mo sa buhay. You don't want to see the person that you love suffering down there. Amen? So ngayon pa lang, kilos na, gising na. Sabi mo sa tabi mo, gising na. Ayan.